Mitsubishi Montero 2019. Ang issue ng sakyan nito is ignition switch. So yung client, ang sabi sa akin, nahihirapan daw i-start yung sasakyan. Kaya naman dali-dali akong in-scan itong sasakyan. Itong proseso na to ang unang step para mag-troubleshoot at mag-diagnose ng ganitong problema. Hindi kasi basta-basta makikita ang ganitong problema kung hindi mo titignan sa computer at sa software niya. Kung makikita nyo dito, iba naman normal pero may dalawang trouble code na hindi ko may erase. Ang mga trouble code na ito ay related dun sa hinahanap nating problema. Pero hindi muna tayo mag-focus dyan kasi meron tayong hinahanap na mas related dun sa trouble code na problema ng ignition switch. At ito ang trouble code na B1135 ignition switch. Next process natin ay pag-check ng mga fuse at relay. Next naman, mag-check tayo ng mga open wire, loose connection wire or mga socket kung unplug. Kailangan natin check yan. So nag-proceed na ako sa next step. Nag-focus na lang ako dito sa push button dahil nga isa ito sa trouble code na nakita natin sa computer. Dito hirap na hirap ako i-start yung sasakyan. Kailangan mo pa hanapan ng magandang position bago mag-start ito. At dito may hinala na ako na talagang push button yung sira. At based tayo dun sa manufacturer manual, talagang ito talaga yung problema. Kasi more on sa Montero Sport may mga ganito talagang issue, push button. Assembly yan na dapat natin palitan. May mga option naman tayo na pwede ito i-repair. Pwede mo naman baklasin ito para linisan. Pag hindi talaga, palitan na natin ng bago. At dahil nasa government tayo, marami pang process para makabili ng bago. So ginawan muna natin ng paraan para magamit itong sasakyan. Pero sure ako 100% for replacement ito. Double check na rin ako sa main fuse nitong ignition switch at saka relay. Nag-check na rin ako ng mga clamp kung may corrosion or corroded. Tapos body ground, ayun, may nakita ako. Ito lilinisan ko mamaya para talagang maganda yung contact doon sa body to ground to ECU connection. Minsan kasi sa body ground lang or ground ng ECU kaya naglo-loss connection or nagmamalfunction yung system. Next procedure naman is interior fuse panel inspection para ito sa e-tax module at body control module kung nagmamalfunction pa ang system. Siguraduhin natin na maayos ang battery at yung clamp, yung contact niya kasi naman baka may corroded. Napakahirap yan lalo na sa ground ng ECU. Next procedure, power supply circuit verification. Dito makikita natin sa smart box, i-check natin yung main fuse, main relay. Kung talagang defective siya, di palitan. Pag okay naman, di proceed tayo sa next step. Next step, surface charge removal. Dito naman tinetest natin yung pinaka health ng battery kung okay ba o hindi. So dito tinatanggal natin yung surface charge ng battery at dito natin makikita kung pasado ba yung battery o hindi na. Napakahalaga kasi ang health ng battery para dito sa mga electronic vehicle na ito. At nagawa ko na lahat ng procedure at talagang ang sira talaga is itong ignition switch assembly. So dapat ito palitan. Pero gaya ng sinabi ko, dahil nasa gobyerno tayo, itong sasakyan ito is moving vehicle. So kailangan natin talaga siyang i-repair as soon as possible para magamit sa field.
for inspection. Kaya naman niremedyohan ko muna, binaklas ko muna at nilinisan yung mga electronic parts na nasa loob. Yun lang. Sana marami kayong natutunan dito sa first vlog ko. Please support my vlog and antayin nyo ang next vlog ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Paalam.